Nandun ka na sa airport, hawak mo yung boarding pass, may bitbit kang maliit na carry-on, tapos biglang may nangyari na sobrang bilis. May nagtanong lang, may dumaan lang sa gilid, may sumagi lang. Tapos paglingon mo, parang, teka, nasan yung bag ko? At ang nakakatakot dito, hindi ito laging yung agaw na dramatic. Minsan mas tahimik pa, naiwan, napagpalit, nausog, o nabuksan habang abala ka, lalo na kung senior ka at mas gusto mong kumilos ng maingat, dahan-dahan at hindi nagmamadali. Kasi sa airport, maraming lugar na automatic tayong kumakampante. Ang feeling natin, safe naman dito, madaming tao, may guard, may CCTV. Totoo, pero kahit sa mga safe-looking na spot, dun paminsan nangyayari yung mga madadaling pagkakataon para mawala ang gamit. At minsan, hindi pera ang pinakamahalaga. Yung ID, passport, gamot, phone, card, iyan yung mga bagay na kapag nawala, sirang biyahe, sirang plano at sobrang stress. Kaya bago ka pa umabot sa boarding, itanong mo muna sa sarili mo ito. Kung may 7 lugar sa airport na madalas nadadali ang bag, sa tingin mo, alin doon yung lagi mong pinupuntahan na hindi mo akalaing risky pala? Kapag senior ka na, iba na yung pace ng paglalakbay. Mas gusto mo yung kampante, hindi nagmamadali at ayaw mo ng abala, lalo na sa airport na maraming pila, maraming announcement at minsan nakakalito ang direksyon. Kaya mahalaga itong topic na ito kasi ang airport, kahit maraming security, hindi siya immune sa mga simpleng pangyayaring nauuwi sa pagkawala ng bag. May nakasabay ka sa pila na masyadong dikit, may biglang kumabusap sa iyo para madistract, o kaya ikaw mismo napalipat-lipat ng upuan at naiwan mo sa tabi yung dala mo. Ang masakit, isang maliit na pagkakamali lang, pero ang bayad, oras, stress at minsan pera, sobrang laki. Para ito sa mga seniors na madalas bumiyahe mag-isa o kahit may kasama pero gusto pa rin alam ang safe na galaw. Para rin ito sa mga anak o kamag-anak na naghahatid sa magulang sa airport kasi mas mapapanatag kayo kung alam nyo kung saan dapat mas maging alerto. At para rin ito sa kahit sinong traveler na ayaw masira ang biyahe dahil lang sa sandali lang na pagbitaw o paglayo sa bag. Ang karaniwang maling akala ng marami, sandali lang naman, nandito lang ako, o maraming tao, mapapansin ko agad kung may kukuha. Pero sa totoong buhay, yung sandali lang na yon ang pinakadelikado, lalo na kapag ang isip mo nasa check-in, gate number, boarding time o kung saan ka pa hahanap ng upuan. At kapag senior, may dagdag pang factor. Minsan, inuuna mo yung comfort. Upo muna, hanap CR, hanap tubig, habang yung bag mo napapabayaan sa likod o sa tabi na hindi mo kita. Ang makukuha mo kapag tinapos mo ito, hindi lang tips na generic, kundi isang malinaw na mental map kung alin yung mga lugar sa airport na madalas nadadali ang bag at kung ano ang simpleng adjustment para manatiling safe. Hindi ito yung OA na pananakot, practical lang, parang payo ng kaibigan na sanay na magbiyahe. Para pagdating mo sa airport, alam mo na agad, dito ako dapat mas alerto. Dito, hindi ko ilalapag. Dito, dapat nasa harap ko lagi. At ang goal natin, isang biyahe na mas kalmado, mas kampante, at mas konti ang stress. Place number 1, check-in counter area, yung may timbangan at pila. Dito pa lang sa simula, marami nang nadadali. Kasi natural na abala ka. May pinapakitang passport, may hinihinging booking details, may tinatanong ang staff, tapos ilalapag mo yung bag mo sandali lang para maglabas ng papel o ayusin ang strap. Ang problema, sa check-in area, siksikan at magkakadikit ang tao. Yung attention mo nasa harap, sa counter, pero ang bag mo minsan nasa gilid, nasa likod o nakalapat sa sahig na hindi mo na nakikita. Bakit ito risky? Kasi dito nangyayari yung tinatawag na distraction moment. Hindi man sinasadya ng iba, minsan may sumagi, may nagtulakan, may dumaan na cart o may nakisiksik sa pila. Sa ganung galaw, pwedeng mausog ang bag mo palayo.
pwedeng mapagpalit ng kaparehong bag, o pwedeng may mabilis na kamay na makasingit lalo na kung bukas ang zipper o may nakalabas na wallet o phone sa side pocket. Ang tamang gabay dito, simple pero malaki ang epekto. Kapag nasa check-in ka, huwag mong ilalapag ang bag sa likod mo. Ilagay mo siya sa harap ng paa mo o ipwesto na nakadikit sa binti mo, yung tipong ramdam mo kung may gagalaw. Kung backpack, mas maganda kung isuot sa harap habang nasa pila, lalo na kung marami kang mahahalagang gamit. Kung carry-on na may gulong, hawakan mo yung handle at ipwesto sa tabi ng paa mo, hindi yung nakahiwalay na parang park sa gilid. At bago ka pa pumila, magandang ugali na i-check ang zipper. Siguraduhing sarado lahat. At kung may outer pocket na may phone o wallet, ilipat mo muna sa mas secure na bulsa o bag compartment. Sa totoong buhay, dito madalas nagsisimula ang stress. Isang senior na gusto lang maging maayos at polite sa counter, biglang paglingon niya, yung maliit niyang sling bag na inilapag niya para maghanap ng ID, wala na. Hindi naman laging snatch ang ending, minsan napagkamalan lang at nadala ng iba, pero ang abala, report, tawag, hanap, delay, pareho pa rin. Kaya sa check-in pa lang, isipin mo na, habang abala ang kamay mo sa papel, dapat nakadikit sa iyo ang bag mo. Place number 2. Security screening o X-ray area, yung magtatanggal ng belt, sapatos at ilalagay sa tray. Ito yung lugar na parang safe sa pakiramdam kasi may personnel, may linya, may rules. Pero dito rin madalas may nalalaglag na pagpapalit o napapabayaan na gamit. Kasi sa security, pinapabilis tayo. Next, laptop out, shoes off, liquids out. Tapos bigla kang magmamadali maglagay ng gamit sa tray, magtanggal ng jacket, maglabas ng phone. At sa pagmamadali, nagkakahiwa-hiwalay ang gamit mo. Bakit ito risky? Kasi habang dumadaan ka sa scanner o body check, yung tray mo nauuna o nahuhuli. Minsan, nasa kabilang dulo na yung bag mo, pero ikaw pinapahinto pa, pinapaulit o may tanong yung staff. At sa dulo ng X-ray, sabay-sabay kayong kukuha ng gamit, parang traffic. May mga taong nagmamadali, may tumatabi, may sumusunod, may biglang hahawak ng tray na hindi kanila. Hindi ibig sabihin masama agad sila, pero sa dami ng tray at magkakahawig na bag, madaling magkamali o madali ring samantalahin kapag may nakakita na may nakabukas na pouch o may naiwan na phone sa tray. Ang tamang gabay dito, una, bago ka pa maglagay sa tray, i-prepare muna sa gilid kung may space para hindi ka nagpapanik sa harap ng conveyor. Halimbawa, ilagay mo na sa isang zip pouch ang phone, wallet, coins at susi para isang piraso lang ang babantayan mo. Pangalawa, kung kaya, ipaghiwalay ang valuables sa tray na nasa harap mo, hindi yung tray na mauuna ng malayo. Madalas ang nangyayari, una yung tray na may bag, tapos kasunod yung tray na may wallet or phone, tapos ikaw nahuli sa body scanner. Mas okay kung yung phone at wallet nasa isang pouch at nakapatong sa tray na kasabay mo, para paglabas mo, yun agad ang kukunin mo. Pangatlo, pagdating sa dulo, huwag mong gawin yung karaniwang eksena na kuha lang tapos alis. Dito maraming senior na dadali kasi aalis na agad para hindi makaabala. Tapos saka pa lang magsusuot ng sapatos o magsasara ng bag habang naglalakad. Ang mas ligtas, tabi ka muna sa recompose area, yung may upuan o side table. Doon ka mag-ayos, isuot ang jacket, ayusin ang belt, isara ang zipper habang hawak mo na lahat ng gamit mo. Bago ka umalis, quick check, phone, wallet, passport, boarding pass, gamot. Sa totoong buhay, may mga pagkakataon na hindi mo mamamalayan, naiwan lang pala ang phone sa tray o napagkamalan yung tote bag na kapareho. At kapag senior ka, mas mahirap yung pabalik-balik sa security, lalo na kung malayo na ang nilakad mo. Kaya sa security area, tandaan mo ito. Hindi lang yung sumunod sa rules ang goal, kundi siguraduhin na paglabas mo, buo pa rin ang gamit mo bago ka tumuloy. Place number 3, boarding gate waiting area. Yung upuan sa gate, lalo na malapit sa charging stations.
Ito yung pinaka nakakakampante na lugar para sa maraming tao. Kasi tapos na ang check-in, tapos na ang security, at ang nasa isip mo na lang, ayan, hintay na lang ng boarding. Kaya dito madalas nangyayari yung simple pero delikadong eksena. Uupo ka, ilalapag mo yung bag sa tabi, minsan sa likod ng upuan, minsan sa ilalim. Tapos magpo-phone ka na, magbubukas ng snacks o makikipagkwentuhan. Kapag senior ka, mas natural pa yan kasi gusto mo na talagang magpahinga. Pero ironically, dahil relaxed na ang body language natin dito rin madalas may nawawala o napagpapalit. Bakit ito risky? Una, maraming movement sa gate. May tumatayo para bumili ng tubig, may lilipat ng upuan, may magtatanong kung anong gate number, may biglang announcement tapos lahat parang sabay-sabay tatayo. Sa ganung gulo, kung yung bag mo nasa likod ng upuan o hindi mo nakikita, pwedeng mawalan, maitulak ng paa ng dumadaan o madala ng iba na akala kanila, lalo na kung pare-pareho ang itsura ng backpack or tote. Pangalawa, yung mga charging station, sobrang common nito. Ilalagay mo yung phone sa saksakan tapos yung bag mo nasa sahig sa tabi. O kaya yung sling bag mo nakasabit sa upuan habang nakafocus ka sa phone. Yung attention mo nakadikit sa screen. At sa dami ng taong dumadaan, madaling mag-snatch and walk ng maliit na bag o kahit phone na nakacharge. Ang tamang gabay dito ay parang simple rule ng pag-upo. Ang bag mo dapat palaging visible at connected sa'yo. Ibig sabihin, kung backpack, mas okay na ilagay mo sa harap ng paa mo, tapos ipasok mo yung strap sa paa o ipatong sa tuhod mo kung mas komportable. Kung carry-on, ipwesto mo sa side na mas malapit sa pader o sa katawan mo, hindi yung nasa aisle side kung saan mas maraming dumadaan. Kung sling bag, huwag mong isabit lang sa likod ng upuan. Mas ligtas kung naka-cross body at nasa harap o gilid mo na ramdam mo. Sa charging station naman, kung kailangan mo talagang mag-charge, ang best practice, ikaw ang lumapit sa saksakan, hindi yung phone ang iiwan mo. Hawakan mo pa rin ang phone habang naka-charge o kaya gumamit ng maikling cable para hindi mo kailangang iwan ng device sa mesa o sa sahig. At kung mapapansin mong masyadong matao at siksikan, mas okay pa minsan na wag nang mag-charge sa public port. Hintayin mo na lang sa eroplano kung may charging o gumamit ng power bank kung meron. Place number 4, Airport Restroom Area. Labas at loob ng CR, lalo na sa sink at cubicle. Ito yung lugar na ayaw nating pag-usapan pero sobrang common. CR. Kasi kapag kailangan mo na, ang priority mo, comfort at bilis. At bilang senior, normal lang na mas madalas mag-CR, lalo na kung uminom ka ng tubig, nagkape o may iniinom na gamot. Ang problema, sa restroom, madalas tayong gumagawa ng temporary na galaw. Isasabit ang bag sa hook, ilalapag sa sahig, ipapatong sa sink habang naguhugas ng kamay. Tapos, isang iglap lang, pwedeng maiwan. Bakit ito risky? Una, maraming distraction sa CR. May tao sa likod mo, may kumakatok, may naghihintay, may tunog ng hand dryer, may nagmamadaling pumasok. Kapag senior ka, minsan mas iniisip mo yung balanse at safety mo sa loob ng cubicle. Tapos yung bag mo, hindi mo na namamalayan kung nasa ang sulok. Pangalawa, yung mga hook sa cubicle. Minsan mababa, minsan maluwag, minsan hindi mo napansin na nahulog na pala. At kung ilalapag mo sa sahig, bukod sa hindi hygienic, pwedeng mausog palabas ng cubicle o mapagkamalan kapag pare-pareho ang itsura ng bag. Ang tamang gabay dito, kung sling bag o maliit na bag, mas ligtas kung naka-crossbody pa rin habang nasa loob ng CR, kahit bahagyang i-adjust mo na lang para komportable. Yung goal, hindi siya hiwalay sa'yo. Kung backpack, kung kaya, ilagay mo sa harap ng paa mo at ipasok mo yung strap sa paa para ramdam mo. Kung kinakailangan mo talagang isabit, piliin yung hook na mataas at siguradong matibay, pero huwag mong gawing tiwala lang. Bago ka lumabas ng cubicle, gawin mong automatic yung mabilis na check. Bag, phone, wallet, passport, parang checklist lang sa isip.
Pagdating naman sa sink area, marami talagang nadadali dito kasi nagmamadali na. Maghuhugas ng kamay, mag-aayos ng buhok, magpupunas, tapos ipapatong muna yung bag sa gilid ng lababo. Dito nangyayari yung classic na naiwan sa sink. Ang best practice, huwag ipatong ang bag sa sink, lalo na kung maliit. Mas okay na isuot mo pa rin o hawak mo sa strap habang naguhugas. Kung carry-on naman, ipwesto mo sa side na kita mo, hindi yung nasa likod mo habang nakaharap ka sa salamin. Real-life implication? May mga taong lumalabas ng CR na ang gaan ng pakiramdam. Tapos pagkatapos ng ilang minuto, saka palang mapapansin na naiwan pala yung pouch na may cards o yung phone sa tabi ng lababo. At kapag binalikan mo, minsan nandoon pa, minsan wala na. Kaya sa restroom area, ang point hindi pananakot, practical lang. Kapag comfort ang priority, gawing default na nakakabit sa iyo ang bag para hindi ka na umaasa sa memorya sa gitna ng pagod at pagmamadali. Place number 5. Food court o kainan, lalo na pag o-order ka at pag kumukuha ng tray. Ito yung moment na ang sarap sana kasi, makakakain na rin. Pero sa airport, yung kainan madalas parang mini traffic zone. May pila sa counter, may naghahanap ng upuan, may bit-bit na tray, may dumadaan na may maleta, tapos ikaw pa minsan nagmamadali kasi baka malapit na ang boarding. Dito madalas nangyayari yung hindi mo inaasahan. Ilalapag mo muna yung bag para magbayad, para kumuha ng tissue, para ayusin yung tray, tapos bigla na lang mawawala sa isip mo kung saan mo siya inilapag. Ang pinaka-common na eksena, o order ka, hawak mo yung wallet o phone, tapos yung bag mo nasa gilid ng counter o nasa likod mo. O kaya, nakuha mo na yung pagkain, kailangan mong maghanap ng upuan. So, ipapatong mo muna yung bag sa isang bakanting chair sandali. Tapos pagbalik mo, may umupo na pala o may naglipat ng upuan. Minsan, hindi pa masama ang intensyon. Talagang ang bilis lang ng galaw ng tao sa kainan. Kung senior ka, mas delikado lang kasi mas gusto mong gawin ng maayos yung bawat galaw. Ayaw mong matapilok, ayaw mong mabitawan yung tray, kaya minsan, unconsciously, yung bag ang unang pinapatabi. At kapag kumakain ka na, may tendency din na isabit sa likod ng upuan o ilagay sa sahig sa gilid. Ang problema, pag may dumaan na tao o maleta, pwedeng masagi at mausog palayo nang hindi mo napapansin. Ang ginagawa ng ibang sanay bumiyahe, simple lang. Bago pa sila pumila, sinisiguro na yung pinaka-importanting gamit, phone, wallet, passport, nasa isang secure na lugar na hindi basta-basta nalalaglag. Tapos habang nag-o-order, mas okay na yung bag nasa harap ng katawan mo o nakadikit sa paa mo, hindi nakasabit sa likod. Pag kukuha ka ng tray o condiments, hawak mo pa rin yung strap. Kahit parang maliit na bagay, malaking tulong yon kasi ramdam mo agad kapag may humila o may sumagi. At pag nakaupo ka na para kumain, piliin mo yung pwesto na hindi ka nakaharap sa daan ng tao. Kung may pader o corner, mas okay kasi mas konti ang dumadaan sa likod mo. Tapos yung bag, wag yung tipong nakatabi lang. Mas safe yung nasa harap ng paa mo o kaya yung strap naka-loop sa binti mo. Kung gusto mong isabit sa upuan, ingatan mo, lalo na yung mga maninipis na strap na madaling maslide. Kasi ang sakit sa ulo nito kapag nangyari, kumain ka lang naman tapos biglang mapapansin mo na wala na yung sling bag mo o yung pouch mo na may cards. At sa airport, hindi siya yung madaling babalikan ko lang kasi minsan malayo na ang nalakad mo o malapit na ang boarding. Kaya sa kainan, isipin mo lang lagi, habang abala ang kamay mo sa pagkain na tray, siguraduhin mong yung bag mo hindi lang nasa tabi. Dapat kasama mo pa rin. Place number 6, baggage claim or carousel area, yung paikot na belt pagdating mo. Pag landing, ang mindset natin madalas, okay na, tapos na ang flight. Kaya pagdating sa baggage claim, medyo relax na ulit. Pero dito, maraming naloloko ng simpleng gulo. Siksikan sa harap ng carousel. Lahat nakatingin sa umiikot na maleta. May humaharang, may umaatras, may biglang susugod pag may nakita silang maleta na kamukha ng kanila.
Sa sobrang focus mo sa belt, minsan hindi mo na namamalayan yung hand carry mo, yung backpack, tote o maliit na bag na nakapatong lang sa sahig o nakasabit sa likod. Ang tricky dito, dalawang bagay ang sabay mong binabantayan, yung maletang darating at yung hawak mo. Kapag senior ka, minsan gusto mo ring umiwas sa banggaan, kaya aatras ka ng konti, lilipat ng pwesto o magbibigay daan. At sa paglipat-lipat, pwedeng maiwan yung bag mo sa isang spot na akala mo andyan lang. Tapos pag may dumaan na trolley o may sumiksik, pwedeng matabig palayo. May isa pang senaryo dito. Yung maleta mo biglang dumating. Tatayo ka, lalapit ka, hihilahin mo palabas. Tapos kailangan mo ng dalawang kamay. Kapag ganun, natural na bibitawan mo yung hawak mong maliit na bag o ilalapag mo muna. At exactly sa moment na yon, yung saglit na bitaw, doon nagkakaroon ng pagkakataon para mawala, mapagkamalan o madala. Ang pinaka-practical na galaw dito, huwag kang dumikit agad sa carousel na parang nakikipag-unahan. Mas okay yung nakatayo ka ng konti sa likod pero klaro ang line of sight mo sa maleta mo. Tapos yung hand carry mo, ipwesto mo sa harap ng paa mo, hindi sa gilid na madaling masagi. Kung backpack, isuot mo. Kung tote, hawakan mo ang strap. Kung carry-on, hawak mo ang handle. Tapos bago pa umikot-ikot yung belt, magandang habit na tingnan mo na kung may distinguishing mark yung maleta mo, ribbon, sticker, bright tag, para hindi ka nagpapanik at hindi ka napapadpad sa sobrang lapit. Kasi kapag calm ka at sure ka kung ano ang hinahanap mo, mas hindi ka nagkakalat ng atensyon. At pag kukunin mo na ang maleta, gawin mo ng may plano. Lumapit, hilahin, tapos umatras agad sa open space. Dun mo ayusin, dun mo ilapag sandali kung kailangan, hindi sa mismong harap ng carousel. Kasi ang pinakamasakit dito, pagod ka na, uuwi ka na sana, tapos biglang may extra problem pa dahil lang naiwan mo yung maliit mong bag habang kinukuha ang maleta. At sa totoo lang, yung carousel area parang last hurdle ng biyahe. Konting ingat na lang, tapos na. Place number 7, arrival hall or exit area. Paglabas mo, yung sundo zone, taxi or rideshare pickup at mga biglang lalapit. Ito yung pinaka-psychological na delikado kasi dito natin sinasabi sa sarili natin, okay na, labas na ako, uuwi na. Pagod ka na, minsan gutom, minsan gusto mo na lang makaupo sa sasakyan. Tapos biglang may iba't ibang bagay na sabay-sabay. May tumatawag ng pangalan, may nagte-text kung nasan ka, may naghahanap ka ng sundo, may pila sa taxi, may signage ng rideshare, may mga tao pang nagtatanong-tanong. Sa dami ng nangyayari, dito madaling madistract at magkamali ng bitbit. May mga airports na merong mga taong lalapit para mag-alok ng tulong. Minsan, "Kuya, tulungan kita sa maleta." O, "Ma'am, sir, dito ang taxi." Hindi ko sinasabing lahat masama. May mga legit staff at may mga mababait. Pero ang simple lang, kapag may lumalapit at biglang sumasabay sa'yo, tumataas ang chance na hati ang attention mo. At kapag hati ang atensyon, mas madaling may maiwan, mas madaling may humila ng strap, o mas madaling ilapag mo yung bag mo sandali lang habang nag-aayos ng phone o nagbabayad. Dito rin madalas nangyayari yung paglipat-lipat ng gamit. Halimbawa, ilalagay mo muna yung bag sa sahig para i-adjust ang maleta o ipapatong mo muna sa bench habang naghahanap ng signal para tumawag. Tapos may biglang tatawag o may magtatanong, tatayo ka, gagalaw ka, tapos makakalimutan mo yung bag na iniwan mo sa tabi. Ang bilis lang mangyari, lalo na kung senior ka at gusto mong maayos ang kilos mo. Ayaw mong magmukhang nagmamadali. Pero habang inaayos mo ang sarili mo, hindi mo namamalayan na yung bag mo naiwan na. Ang best mindset sa exit area, huwag mong gawing relax mode hanggang nasa sasakyan ka na o nasa siguradong meeting point ka na. Kung hihinto ka,
Humanap ka ng pwesto na hindi masyadong dinadaanan at siguraduhin mong yung bag mo nasa harap mo o hawak mo. Kung kailangan mong mag-text o tumawag, mas okay na tumabi muna, huminga tapos saka mag-check ng phone kesa naglalakad ka habang abala sa screen at bitbit ang bag na parang nakasunod lang. Kung may lalapit na mag-aalok ng tulong, okay lang maging polite, pero simple lang. Huwag mong ibibigay ang bag mo o ang hawak mong maliit na valuables sa kahit sino. Kung kailangan mo talaga ng help, mas safe kung sa uniformed staff ka lumapit sa counter o official help desk, hindi yung biglang sumulop sa gitna ng exit. Kasi ang ending nito, kapag dito ka nadali, ang sakit sa ulo. Nakalabas ka na, akala mo tapos na. Tapos saka mo marirealize na wala na yung sling bag o naiwan mo sa bench yung pouch mo. At sa labas, mas mahirap na, lalo na kung malayo na ang nilakad mo at iba-iba na ang tao. Kaya sa arrival at exit, isipin mo lang, konting ingat na lang, tapos safe ka na talaga hanggang makauwi. Kung mapapansin mo, hindi naman nakakatakot yung mga lugar na to. Normal na normal sila. Check-in, security, gate, CR, kainan, baggage claim, exit. Ang totoo, kaya tayo nadadali, hindi dahil mahina tayo o malas, kundi dahil natural lang mapagod at madistract sa airport. Lalo na kung senior ka, mas iniingatan mo ang hakbang mo, mas gusto mong kumilos ng maayos at minsan mas inuuna mo yung comfort. At doon pumapasok yung maliliit na pagkakataon na pwedeng magkamali. Ang pinakamalaking lesson dito, simple lang. Sa airport, hindi mo kailangan maging paranoid. Kailangan mo lang maging consistent. Yung bag mo, huwag gawing kasama lang sa tabi. Gawin mong kasama sa katawan. Yung valuables mo, huwag mong hinahayaang hiwa-hiwalay. Yung mga sandaling abala ka, pag may pila, may tray ng pagkain, may kuha ng maleta, doon ka lang dapat mas alerto, hindi buong biyahe. At kung may nangyari man dati, may naiwan kang gamit, napagpalit o muntik nang mawala, hindi ibig sabihin nun wala ka ng pag-asa. Ibig sabihin lang natututo ka. At sa susunod na biyahe, mas kalmado ka na kasi may awareness ka na kung saan ka madalas nadadali. Sa huli, ang airport ay parang mahabang lakad na maraming transisyon. Kada lipat mo ng lugar, doon madalas may nakakaligtaan. Kaya bago ka lumipat, bago tumayo, bago umalis, bago sumunod sa pila, maganda lang may isang tahimik na tanong sa isip. Kumpleto ba ako? Phone, wallet, passport, bag? Hindi para kabahan, para lang makampante. Bago tayo magtapos, curious ako. Alin sa 7 lugar na to yung pinaka-relatable sa'yo? Yung tipong, ay oo nga, dito ako laging kampante. O kaya, dito na ako minsang muntik. Kung komportable ka, kwento mo sa comments kahit maikli lang, kahit isang linya, para makatulong din sa ibang seniors na manunood. Minsan, yung simpleng experience mo, siya pa yung magliligtas ng biyahe ng iba. At kung may kasama kang magulang, tita, tito o kaibigan na madalas bumiyahe, pwede mo ring i-share sa kanila to. Hindi ito tungkol sa takot, about ito sa mas kalmadong travel. Kung gusto mo pa ng mga ganitong practical na tips, yung parang nagkwekwentuhan lang pero may mapupulot ka talaga, dito lang tayo sa Habang May Panahon. Isipin mo na lang, habang may panahon pa tayong bumiyahe, dumalaw at gumawa ng alaala, mas masarap gawin yon ng kampante. Kaya kung nakatulong kahit isang payo, pindutin mo yung like para mas maraming makakita at mag-subscribe ka para sa susunod nating videos. Para sa iyo ito, para mas madali ang biyahe mo sa susunod.